Sa kabila ng modernong kabihasnan sa Parañaque, may isang bahay na tila naiwan sa nakaraan. Ang dating marangyang tahanan ng pamilyang Visconde ay ngayoy nilulumot, ang mga bintana'y basag at ang bakuran ay tinutubuan ng damo. Ngunit higit sa lahat, ang bahay na ito'y puno ng kwento. Mga kwentong kinatatakutan ng mga kapitbahay. Ayon sa alamat, tuwing alas 12 ng gabi, may naririnig na iyak ng babae mula sa loob ng bahay. Minsan, may nakikitang mga anino sa bintana kahit walang tao. Ang ilan ay nagsasabing ang mismong bahay ang nagtatago ng lihim ng isang trahedyang hindi pa natutuldukan. Si Mia, isang baguhang dokumentarista, ay naakit sa kwento ng bahay. Kasama ang kanyang mga kaibigan, si Jiro, ang matapang na cameraman, si Liza, ang psychic, at si Carlo, ang comic relief ng grupo. Nagpasya silang mag-shoot ng isang paranormal vlog. Kung totoo ngang may multo dyan, baka ito na ang magpapasikat sa atin. Biro ni Carlo habang papasok sila sa bakuran. Ngunit ang biro niya ay natigil nang maramdaman nila ang biglaang lamig. Ang hangin ay tila may dalang bulong. Isang malamyos na tinig na paulit-ulit na sinasabi, "Tulungan niyo kami." Pagpasok nila, nag-umpisa agad ang kakaibang mga pangyayari. Ang pintuan na kanina'y hirap nilang buksan ay biglang sumara ng malakas. Ang mga ilaw ng kanilang kamera ay nagkikislapan. Sa sahig ng sala, may nakita silang pulang marka na parang dugo. Ngunit nang hawakan ni Mia, ito'y tuyo na at tila bahagi na ng kahoy. "May presensya dito," bulong ni Lisa habang hinahaplos ang hangin. Hindi lang isa, marami sila. Habang iniikot nila ang bahay, napansin ni Jiro ang isang lumang frame sa may dingding. Larawan ito ng pamilyang Visconde, masaya, puno ng buhay. Ngunit nang tingnan niya ito ng mas malapitan, parang gumalaw ang mga mata ng mga tao sa larawan. "Mia, tingnan mo to," tawag ni Jiro. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig nilang muli ang iyak ng babae. Mas malakas, mas malinaw. Sinundan nila ang tunog. At nauwi sila sa ikalawang palapag. May isang kwarto roon na bahagyang nakabukas. At mula rito nanggagaling ang iyak. Nang buksan nila ang pinto, tumambad sa kanila ang isang kwarto na tila hindi nagalaw ng panahon. Nandoon pa ang mga laruan, mga damit, at ang kama na parang hinihintay ang may-ari nito. Sa gitna ng kwarto, may nakita silang babae na nakatalikod. Nakatayo ito sa harap ng salamin. Ang buhok niya'y mahaba at magulo, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. "Miss, okay ka lang?" tanong ni Mia kahit nanginginig ang boses niya. Dahan-dahang humarap ang babae. Ang mukha niya'y balot ng galit at puot, ngunit ang mga mata niya'y puno ng lungkot. "Hindi kami matahimik," sabi nito. Ang boses ay parang dalawa, isang babae at isang matandang lalaki. "May mga kasinungalingang bumalot sa aming kwento. Hanapin niyo ang katotohanan." Biglang lumakas ang hangin sa kwarto at isa-isang bumagsak ang mga gamit. Ang salamin ay nabasag at sa pader, biglang lumitaw ang mga salitang, "Hustisya, hindi pa tapos." Sa kanilang pagtakas palabas ng bahay, napansin ni Mia ang isang lumang kahon sa ilalim ng hagdan. Binuksan niya ito at tumambad ang mga lumang dokumento, mga police report, larawan ng crime scene, at isang liham na tila isinulat ng isang saksi. "May hindi tama sa mga investigasyon," sabi ni Jiro habang binabasa ang mga papel. "May tinatago ang mga nasa posisyon noon." Sa labas ng bahay, napansin nilang muling bumukas ang pinto na parang inaanyayahan silang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang hindi pa sila handa. Pagkatapos ng kanilang karanasan, inilabas ni Mia ang kanilang natuklasan sa kanyang vlog. Ngunit ilang araw matapos ang pag-upload, nakatanggap siya ng babala mula sa hindi kilalang tao. "Huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan." Ngunit sa kabila ng takot, alam ni Mia na hindi niya kayang tumigil.
Sa huling bahagi ng kanyang video, sinabi niya, ang kwento ng Visconde ay hindi lang tungkol sa isang trahedya. Ito ay kwento ng hustisya na hindi pa nakakamtan. At kung totoo man ang mga multo, sila ay narito hindi para manakot, kundi para ipaglaban ang katotohanan. Hanggang ngayon, nananatili ang bahay ng Visconde bilang isang tahimik na saksi sa mga nakaraan. Ngunit sa bawat gabi na naririnig ang iyak ng babae, ang mga taong nakarinig ay nagtataka. Kailan matatapos ang kanilang paghihintay?